Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, second arrest warrant inihain kay Kibuloy sa kasong human trafficking. Manibela at Piston nagkakasa ng transport strike sa April 15. Mas mataas na buying price ng palay inaprubahan ng NFA. Ekonomiya ng Pilipinas lalago sa 6% ngayong taon ayon sa Asian Development Bank. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa na namang warrant of arrest ang inihain laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa pagkakataong ito, kakaharapin ni Kibuloy ang kasong qualified human trafficking na inilabas ngayong araw April 11 ng Pasig City Regional Trial Court. Ito'y matapos hindi tanggapin ni Pasig RTC Branch 159 Acting Presiding Judge Rainelda Estacio Montesa ang mosyon ng kampo ni Kibuloy na suspendihin ang proceedings at i-hold ang pag-issue ng warrant of arrest. Bukod kay Kibuloy, kabilang din sa warrant sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semañez. Ito na ang pangalawang arrest warrant laban kay self-proclaimed appointed son of God matapos ang una nitong warrant sa Davao City RTC noong nakaraang linggo. Muling magkakaroon ng nationwide strike ang transport groups na Manibela at Piston na sisimulan sa Lunes, April 15 bilang protesta sa franchise deadline consolidation para sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Ito'y matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na hindi na ma-extend sa April 30 ang deadline ng consolidation ng PUV modernization. Sa press conference ngayong araw, sinabi ni Manibela President Marval Buena na hindi kaya ng mga traditional jeepney drivers ang ipapatupad na jeepney modernization ng gobyerno. Panawagan pa nila na isantabi muna ang deadline nito habang nakapending pa ang kanilang inihaing petisyon sa Supreme Court. Ayon pa sa grupo, maaaring magtagal ang ikakasa nilang transport strike hanggang matapos ang nakatakdang deadline sa April 30. Inaprubahan ng National Food Authority o NFA ang pagtatalaga ng mas mataas na price range sa pagbili ng wet and dry palay para dagdagan ang buffer stock ng ahensya. Sa makatuwid, bibili ang NFA ng mga palay sa price range na 23 pesos hanggang 30 pesos bawat kilo mula sa kasalukuyang 17 pesos hanggang 23 pesos na price range. Ayon kay Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, makakatulong ang hakbang na ito para makamit ng ahensya ang 300,000 tons para sa National Rice Buffer Stock. Paliwanag ni De Mesa, sa kasalukuyang buying price ng NFA, halos walang nabibili ang ahensya dahil hindi pumapayag ang mga trader sa price range ng ahensya. Kaya tinaasan ito para makahabol ang NFA sa presyo na ino-offer ng mga traders sa ngayon. Inaasahan ng Asian Development Bank o ADB na bibilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon dahil sa nakikitang pagbagal ng inflation at pagtaas ng domestic demand. Ayon sa ADB, tataas ang Gross Domestic Product o GDP sa 6% sa 2024, higit na mas mabilis sa 5.6% growth rate na naitala noong 2023. Sa taong 2025, nakikita rin ng ahensya na higit na tataas ang economic growth sa 6.2%. Nakasaad sa inilathalang report ng Asian Development Outlook na kinakailangang gumawa ng hakbang ang gobyerno sa pagpapadali ng pagnenegosyo sa bansa para higit na makalikom ng investments. Gayunpaman, nakikita pa rin ng ADB na isa ang Pilipinas sa frontrunners pagdating sa growth leaderboard sa Southeast Asia. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.